mainit today. Kahit naka-aircon na kami, dalawang aircon sa bukas, majinit pa rin. At dahil sa init, nakalimutan kong mag-introduction kanina. Nagluto na ako. So basically today, let's cook Chinese or Binondo style lumpia. Dahil masarap tong kainin on a hot summer day, nakaka-relax. O diba, doon ka sa garden or nasa loob ka, nanonood ka, nagne-Netflix ka, you're watching your favorite Korean novela. Diba? Kainin mo to. This is very easy to prepare and ito lang po ha, disclaimer lang, this is our own recipe. Siyempre, may kanya-kanya tayong mga recipes, pwedeng mas masarap yun sa inyo, mas masarap yung sa akin, mas masarap yun nabibili sa Binondo. Basta, kung saan tayo, masaya. So, let's start cooking. Okay, so yung malulutong na nakakagat-kagat mo dun sa loob ng lumpia, that's actually fried sotanghon. So meron ako ditong sotanghon, ayan, i-deep fry mo lang ng mabilis yan. Oh, diba? Parang crispy noodles ang style. Tapos mamaya, dudurug-durugin natin to kasama ng seaweeds. So it's very important na mainit ang iyong mantika. I suggest magprito ka na ng marami-rami para hindi ka kapusin. Mag-imbak ka na. Ah, diba? Nakakatuwa yan. Oh. Okay. Tapos, lilinisin ko tong oil. Pinatay ko na po yung apoy, ha? And then, I'm going to fry the tofu next. For my tofu, eto po yan. Medyo kailangan mas maliit-liit pa. So, papasadahan ko pa ng chop-chop. Pasadahan mo lang ng chop-chop or actually, kahit nga i-crumble mo lang na. Ganyan. And then you're just going to deep fry this. Two batches ko po ito. Hindi ko bibiglain yung mantika kasi based on experience, mas natatagalan kapag ka binigla. So you just fry this until golden brown, not necessarily na tustang-tusta kasi ayaw mo naman yung parang, alam mo yon yung matigas na yung tokwa. Ayan, so gusto mo yung ganyan lang, yung medyo nagla-light golden. Pag kasi natutusta, alam mo yung parang ang tigas na nung tokwa. Okay. And then let's fry the last batch. And habang piniprito ko yan, gagawin ko na yung pinaka-topping, yung ating vermicelli. So, gagamit tayo ng food processor. So, una, mag-food processor muna ako ng mani. This is maning hubad na pinabili ko sa palengke. So, just put it in your food processor. Masarap kasi maraming peanuts. Okay. Just be careful na hindi siya maging peanut butter. So, yung ganyan, okay na yan. See? Okay. This looks good. Mas pino. And then, you don't need to wash your food processor kasi pare-pareho naman po ang ilalagay natin dyan. Kukuha ko ng konti nitong aking sotanghon, fried sotanghon, into the food processor. And then together, lalagyan ko ng seaweeds. This is just toasted seaweeds. Pilas-pilasin mo lang. Kaya po meron ako ditong may balat pang kain ko.
Okay, ganun kabilis lang. Tapos ito naman, kakamayin na lang natin, magla-gloves ako. Kasi pag food processor natin lahat, yung parang masyadong pino, gusto natin may konting chunks. Ayan, yung ganun lang. O, diba? Sabi sa'yo, dagdagan muna kasi umuurong po yan. Bango. And then this one, i-cling wrap natin para hindi siya basta-basta kumunat or kung let's say ang party mo mamayang gabi pa, bukas pa, ilagay mo sa Ziploc container. Ayan, cling wrap. Or sa Ziploc bag. Ayan, iwan lang natin dyan. Balikan ko nga to. Okay, this is ready. Nako, nalibang ako sa pag-food processor. Medyo natusta na to, pero okay lang. Start with the cabbage. So, i-food processor ko po lahat, ha? Although, pwede mo din namang gayat-gayatin ng ganyan. Pero, pwede mo din namang i-food processor. Teka, kukuha ko ng lalagyan ng trash. Ayan, tanggalin mo yung mga matitigas na yan. Pwede ka din naman gumamit ng petchay if you want. And then, let's check my attachments. Here. Dito. Eh, kung gusto nila, if you want. If you want. If you want. Eh, kung if you don't want. Si nanay po yung kinokontra niya na hindi daw po dapat gumamit ng petsa. Eh, sabi ko, di ba, if you want. If you don't want, then don't use it. Teka. Sa tagal ko pong hindi ginamit tong food processor na to, parang nalimutan ko na po kung paano siya gamitin. Ah, ayan. Okay. Ayan, gano'n naman pala. Sige. So, in-adjust ko and susubok lang po ako ng konti. Paano? Ah, nakabaliktad daw yung pang-lock. Oh my God. Oh, diba? Lesson learned. Gumamit. Kaya nga today ako nagpre-prepare ng ingredients kasi parang for the past 3 years, dadating ako dito sa harap ng camera, naka-prepare na. O kaya nakalimutan ko na po kung paano gumamit ng food processor. O sige, tignan natin kung papasa tong cut ko na to. Ay, feeling ko papasa. O, ito yung gusto mo. Yung parang pagka kumakain ka dun sa mga may unlimited na... Ayan, o. Yung pag kumakain ka dun sa may mga unlimited na... Ano yon? Salad. Fino-food processor po yun. Pero gusto ko pa siyang i-cut ng mas maliit. Kasi yung nabibiling Chinese lumpia, mas maliliit po ang cut. Ayaw po kasi namin dito sa bahay yung pinong-pino. Maganda yung may konting texture. Pero kung gusto mong pinong-pino, aba, edi push. So, repolyo. Done. Next, let's chop the carrots. So, yung carrots naman, kailangan natin thin julienne. So, ito yung carrots. Pinil na po kanina yun. Pero igaganto-ganto ko. Ay, mukhang successful. Mamaya ako na ipapakita, pero ayun, nasisilip ko, oh. Kung nasisilip nyo doon. Ganyan yung gusto nating size. Ito. Diba? How nice. Okay, so I think I'm done with the food processor. Liligpitin ko lang po ito
Tapos, igisa-gisa na natin yan. Before we gisa-gisa the lumpia filling, let's cook the sauce first. So, I have here water. Peanut butter. You can use smooth peanut butter. You can use yung chunky. Really up to you. Soy sauce. Brown sugar. This is raw garlic, minced garlic. This is cornstarch to thicken the sauce. And naglalagay po ako ng toasted garlic. Fried garlic, konti lang. So bago mo buksan yung apoy, haluin mo muna para lang yung cornstarch ay mag-dissolve. Actually, this lumpia, when we cook it at home, hindi na kami naglalagay ng sauce. Pero syempre, just to give you an option. And then, let's just put a pinch of ngoyong or Chinese 5-spice powder. Just a pinch. And then, we turn on the heat, or the flame. And then, pakuluin lang natin until lumapot. Feel free to adjust the seasoning if you want it sweeter or less sweet. Tikman-tikman nyo po. Ayan. So, as it boils, lalapot yan. And tikman na natin. Para ma-adjust. Kung medyo nalalaputan ka, pwede namang para nakukulangan lang ako sa alat. Just a splash of soy sauce. Perfect. Now, mag-gisa-gisa na tayo. So, this is the sauce. I'll set it aside and then igisa na natin yung ating kagulayan. Okay, and I'm also chopping some wansoy. Eto, the stems, isasama ko sa gisa. I have here some onions that I'm going to slice thinly. Pwede nyo pong laitin ang pag-chop ko ng onions. And this one, the stems of the wansoy, isasama ko yan sa gisa kasi malasang-malasa po yan. Then we put some oil. Garlic. This is minced garlic. Mabilis na mabilis lang po ito. Kasi you don't want the vegetables to get overcooked. And then you put your onions and the wansoy stems. Smells so good. Sa mga ayaw po ng wansoy, pwedeng wag yung lagyan, ha? Hindi po ito sa apilitan. Little bit of salt. And then you can add the tofu. A little bit of salt. And then the carrots. Uurong naman po ng konti ang mga kagulayan natin. So hopefully kumasya dito sa aking lutuan. Although feeling ko hindi siya kakasya kasi marami kong toge. So kukuha tayo ng talyase sa labas. Ayan. Lesson learned. Gumamit na agad ng mas malaking talyase. At gumamit din ng mas malaking sandok. Little bit of salt. Okay, let's put the toge. And then, our cabbage. Mabilis lang po ito. Once na mailagay mo yung mga gulay na yan, we just let the steam cook it. A little bit of salt.
first the cabbage. And then here, I'm going to put some crushed peanuts. A little bit of wansoy. Some brown sugar. And fish sauce for umami. Feeling ko po, yung niluluto kong Chinese lumpia ngayon ay hindi lang pang household. Parang feeling ko ay may catering po ako for today's video. Okay, and now, I turn off the flame. Ngayon, nasa sa inyo po yan ha. Some recipes kailangan lulutuin ng mas matagal. Some recipes nilalagay pa po nila sa rice cooker or sa warmer. Yun talagang lutong-luto yung gulay. Pwede nyo pong gawin yon. Pwede mo pang takpan yan para po yan ay, anong tawag dito? Talagang malabog. But here in our household, gusto namin yung ganito lang, parang salad style, yung malutong-lutong pa po yung gulay. So, titikman ko to. So, I'll know if I need further seasoning. Sarap. Parang feeling ko hindi na. Ito nakita ko lang to. Papagalitan ako ng nanay ko pag nakita niya tong malaking wansoy na to. Okay, tastes good to me. Maybe some paminta, konting paminta. Ayan. Tapos hahaluin ko and then i-prepare ko na yung ating Sharon Station, yung pagbabalot. Ayan na. So, it's Sharonian time. Magbabalot na tayo. So, as you can see here, nilipat ko po dito para yung excess water ay tumulo. Okay? And I have here lumpia wrappers na extra large. So, gawin muna natin yung parang, yung literally na Binondo style kung bibili ka sa Binondo. Okay? 2 lumpia wrapper. Pagpatungin mo dyan. Tapos, kumuha ka nung iyong lumpia. Yung ating fried sotanghon. Peanuts. Ako gusto ko maraming peanuts. Wansoy. White sugar. Tapos, eto, iro-roll yun na natin. Naman, hindi ako magaling magbalot ng lumpia. Pero doon, ang bilis po nila magbalot. Pero yun doon, di ba? Kasi may papel. Tayo platito lang. Okay, ayan na po. Isa pa. Subukan naman natin na pagganto. Baka sakaling mas successful. Dami ko kasi maglagay ng laman eh. Kasi palagi ko iniisip na ako yung kakain. White sugar. Sarap kasi manamis-namis. And then, diba? That's the technique. Huwag mo masyadong punuin. So, ayan na yon. Titikman natin. Bago pala natin tikman, teka, dito sa amin, hindi kami gumagawa ng ganyang kalalaki. Party size lang po kami. Isang pirasong wrapper. 1 piece lumpia wrapper. Konting laman. And then, itong mga toppings mo. Dito sa bahay, ganito lang po kami gumawa niya. Tapos nire-ref po namin yan up to 2 days.
Ganyan. O pagka mainit pa yung laman, talagang mabubutas. So pag nabutas, you know what to do. Maya natin yung the sauce. Ito namang malaki. Bubusan mo ng konting sauce. Kasi hati-hati lang pag ganyan kalaki yung lumpia. Diba? Kitang-kita mo yung layers ng mga pinaglalagay natin. And pagka ganyan kalaki kasi, talagang gagamitan mo na ng kutsara at tinidor. Masarap. It's very refreshing. Oh my gosh, ginawa ko ng mukbang tong video. So, ito ang mga frequently asked questions. Mabilis pong mapanis ang lumpiang sariwa, yung ganito. Especially the Chinese style. Gaano siya kabilis mapanis? We have experience na bumili kami sa Binondo ng after lunch, ipapasalubong. Pagdating po sa binyan, panis na. So, it's because mainit po yung feeling, babalutin sa wrapper. Kasi syempre, gusto natin mainit-init pa, warm. Tapos, ilalagay sa container or sa plastic. Ilalagay mo sa sasakyan. Iuwi pa ng binyan or kung saan ka mang lupalop, uuwi. Ay, di pagbukas mo, malagkit na. Nangyayari po talaga yan. Nakabili din naman po kami ng hindi na panis. Pero, kung ikaw ay merong catering business or maghahanda ka sa bahay, dinner pa yung handa mo, syempre kailangan fresh ka, magpre-prepare ka pa. This is my suggestion. Ganito yung ginagawa namin sa bahay. Pinapalamig po muna namin yung panlaman, nilalagay namin siya sa strainer na ganito. Pag medyo malamig-lamig na siya or basically basta hindi na siya mainit, tsaka mo siya balutin yung party size, katulad ng tinuro ko sa inyo, kung may catering ka or meron kang party. Kasi di ba ito, hassle to, sasabog po yan sa inyong handaan, sa chafing dish. So yung party size, ibalot mo po siya ng parchment or nung cello sheet, pambalot ng ensaymada, and then you serve it individual. Kukuha-kuha na lang po sila doon. Ito po ay masarap kahit malamig. Trust me, when we prepare this here at home, nilalagay lang namin sa ref yan, kuha lang kami ng kuha. Basta kailangan covered para hindi mag-dry yung lumpia wrapper. So, gumawa ka na and then post it. Ipakita mo ang iyong mga napakagandang fresh Chinese style or Binondo style lumpia. Itag mo ko and I'm going to see you all soon.